Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. O ito ngayon mga kababayan, yung mga nagbabagang balita na malamang lalong magpasiklab ng damdamin ng kampo ng mga Duterte, lalo na yung kanang kamay niya na senador na ngayon, na si Bongo. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Ito yung lalabas pa lang na balita mga kababayan ngayon. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, yung ombudsman daw at saka yung DPWH are checking possible links between Discayas and CLTG Corporation. Itong CLTG Corporation po, yan ang kontraktor na pag-ari ng tatay ni Bongo. Actually, lumabas na po yan sa Senate investigation. Kailangan ang karamihan sa mga senador po, sympathizer ng mga Duterte. Kaya nang maghugas kamay si Bongo, wala na po. Hindi na nagporso para sa investigasyon. Kaya ngayon mga kababayan, kahapon kasi nasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na yung mga Diskaya, di ba, nag-refuse na sila to cooperate with the ICI. Ayaw nang magsalita. Sabi ni Boying Rimulya, yung mga Diskaya niya may be trying to spare some people. May pinoprotektahan po. Ang ibig sabihin mga kababayan, selective lang yung mga Diskaya kung sino yung imimensyon na mga tao. Pero may mga pinoprotektahan siguro, baka po winarningan, tinatakot, ganon. Kasi di ba mga kababayan, nasabi mismo ni Diskaya, 2016 sila tumiba sa DPWH. Panahon ni Digong. At naging kapartner pala ng mga Diskaya, yung CLTG, sa mga projects. Yung CLTG po, pag-ari ng pamilya ni Bongo. Kaya pala mga kababayan, si Bato de la Rosa, si Bongo po, alam na ninyo, special assistant, SAP, ng dating Pangulong Digong. Mina-mindset na tayo ni Bato de la Rosa sa interview kahapon. Lokohan na niya yan. Pag alimbawa ng investigasyon daw ng ICI, ang direksyon mapunta kay Duterte, ay hindi na niya, buang anya niya. Mina-mindset na tayo. Ito, yung interview mga kababayan ng mainstream media kay Bato de la Rosa, dumipinsa agad. Pakinggan natin yung ganyang sinasabi. But then again, very glaring naman yung mga testimonya na nagsipaglabasan during the Blue Ribbon Committee hearing kung sinong nasa likod, sinong kumita, so nagkapera. Bakit mag-insist tayong pumunta sa Davao dito mag-imbestiga na nandun man ang kalukuhan sa Bulacan, andun sa Metro Manila, andun sa Luzon? Nakatunog. You did mention that the former president is skin and bones in your words. Kayo po ba ay balak siyang bisitahin doon? Ay, di po, ulitin natin. Nakalampas. May sala. What if the investigation will turn out pointing out to the Duterte as yan? Anong magiging, kung yan ang magiging direction ng investigation, dyan papunta. Binuang na ang investigation. Buang daw ang investigasyon pag ang tinutubo papunta sa kanila. Kasi di katungo na yan, di ba? Tapos pilit nilang ituturo sa Duterte. Binuang na. Binuang kung muna yung hita mo. Yung investigation, sir? Ha? Binuang na ang investigation. Kalukuhan kapag papunta sa Duterte, di ba? Hindi ba natin sinasabi na malinis, totally malinis yung administrasyon ng Duterte. At meron pa rin nangungurakot sa panahon na yun. Ayos in-admit niya, may nangungurakot. Mga testimonya na nagsipaglabasan during the Blue Ribbon Committee hearing kung sinong nasa likod, sinong kumita, so nagkapera. Bakit mag-insist tayong pumunta sa Davao dito mag-imbestiga na nandun man ang kalukuhan sa Bulacan, andun sa Metro Manila, andun sa Luzon? Nasa lang, sir. Pinangunahan na po ni Bato de la Rosa. Pag ang direksyon daw papunta sa Duterte administration, kalukuhan daw yan, buang. Paano naging buang? Na mismo yung Diskaya, si Sara Diskaya, sinabi niya, 2016 sila tumiba ng kontrata sa DPWH.
at naging kapartner mga kababayan sa mga implementation ng projects, lalo sa Davao, yung CLTG ng pamilya ni Bongo. Ito ngayon ang titingnan, mga kababayan ng DPWH at ng Ombudsman. Kaya siguradong matataranta na naman po yung mga DDS. Kasi ang gusto nila, pag mga kaalyado nila, wag lang imbestigahan. Dapat tahimik lang. Kasi pag nasabit sila, politika, kalukuhan, wag dapat paniwalaan. Sabi mismo ni Boyeng Rimulya, nakita nila na yung pamilya Diskaya, pinoprotektahan po si Bongo. Ito yung interview, mga kababayan ng Billionaire News, kay Ombudsman na Boyeng Rimulya, pakinggan po natin. We will still pursue cases naman in court. The Diskayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong maaasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo? Of course. Ano yan eh, kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern and in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts, kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit. Si Bongo, tatay niya yung kontraktor. Yung kontraktor, tatay niya mismo. Hugas kamay si Bongo kasi ang depensa ni Bongo, mga kababayan, wala pa daw siya sa gobyerno. Yun na yung negosyo ng kanyang tatay. At hindi daw siya nakikialam. Naniwala kayo? So ito ngayon yung balita. Sabi ni Dizon, Ombudsman DPWH are checking possible links between Diskayas, CLTG Corporation. Kung titingnan mo po ang CLTG, lumalabas na acronym po ni Senator Bongo. Ang pangalan kasi ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Sakto, CLTG. Pero sabi ni Bongo, ang may-ari niya yan ng aking tatay. Pero ang acronym po, pangalan niya, CLTG Corporation. CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Sakto sa kanyang pangalan po. Kaya sabi dito sa balita ng Inquirer, the Office of the Ombudsman at saka DPWH are looking at possible connections between contractor, couple si Sara and Pacifico, Curly Diskaya, at saka itong CLTG Builders, a company that supposedly has ties with Senator Bongo. Ito yung sinabi, mga kababayan, ni DPWH Secretary Vince Dizon nang natanungin about the possibility that Go might be linked with the Diskayas who are being investigated in the flood control probes. Sabi ni Dizon, we talked with the Ombudsman Crispin Rimulya last night about this, and now we are already working to look at the documents from the previous administration. Nakita na ninyo kung bakit nagsalita ng ganun si Bato de la Rosa? To shield the previous administration. At kinokondisyon yung ating isipan na pag ang investigasyon ay napunta sa Duterte administration, dapat isipin natin na hindi totoo. Kalukuhan yan. Naniwala kayo na hindi totoo?
Kalukuhan pala. Pag sabit ang previous administration, kalukuhan lang. Pag nating paniwalaan, may ganon. Minamindset tayo, mga kababayan ni Bato de la Rosa. Pag sumabog yung mga ebidensya. Kaya doon po tayo, mga kababayan, tumingin lang sa mga ebidensya, hindi sa kanilang mga sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nila, lahat lang deflection, tapos ituturo yung iba. Yan ang style nila eh. Bakit niya mag-iimbestiga sa Davao? Bakit naman hindi? Sabi ni Bato, ang mga lumitawan niyang problema sa Bulacan, bakit yung Davao? Kailangang ipaliwanag kung bakit 51 billion yung pork barrel ni Pulong in 3 years. Di ba? Sino yung kontraktor? At kumusta naman yung mga projects sa flood control sa Davao? Kasi despite the 51 billion, lumalangoy pa rin sa baha yung Davao. Di ba? Hindi lang po Bulacan, Metro Manila. Buong Pilipinas, alangan man. Pati nga kami dito sa Bicol, iniimbestigahan. Wala kaming reklamo. Mabuti nga't iniimbestiga para malaman yung mga guni-guning projects at substandard. And we're happy na ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang dapat na protektahan kasi ito ay pira ng bayan. Tama ba? Talamak yung korupsyon. Kaya hindi tayo umunlad. Umundad lang yung buhay ng mga politiko at mga kontraktor. Kasi dikit lagi sa politiko yung mga contractors. Sila yung nagpifinance sa eleksyon. Yan po ang malinaw dyan. Kaya sabi ni Dizon, we talk with the Ombudsman, with Ombudsman Remulla. And now we are already working to look at the documents from the previous administration. That is also our target from 2016 to 2025. Hindi pwede yung gusto, mga kababayan, ng mga Duterte senators tulad ni Jinggoy. Focus lang anya tayo. Sabi kay Diskaya, sa mga projects anya from 2022 to 2025. Mas marami po yung project sa flood control ng previous administration. 13,000. Hindi man po maramdaman yung 13,000 tapos hanap sila ng flood control ng present administration. Yung present administration na-discover na ang dami ding mga guni-guni at substandard. Nag-expose mismo yung ating Pangulo sa kanyang zona na mahiya naman kayo. Ba? Hindi dapat selected. Kaya ang pinapaimbestigahan po, the past 10 years. Tama lang po na the past 10 years. Yan o. So target po 2016 to 2025. That is also the mandate of the ICI, Independent Commission for Infrastructure. We will spare anyone here. Sabi po ni Vince Dizon, CLTG is reportedly a company owned by Go's father. Sabi ni Vince Dizon, we are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. That's what we discussed with Ombudsman last night. Sabi po ni Dizon, tinawagan na niya ako ni Remulla nung Wednesday, kagabi. Matapos yung mga Discaya decided to stop cooperating with the ICI on the flood control probe. So, sabi ni Dizon, yung Ombudsman anya at saka DPWH, titingnan nila yung kontrata ng mga Discaya during the Duterte administration. Noong Monday, si Senator Go denied involvement in the joint venture project entered into by CLTG, Builders, and the Discayas. This came after Sara Discaya confirmed that they had entered into a joint venture deal with the corporation. Inamin mismo ni Discaya sa investigasyon ng Senado. So, paano magdi-deny itong si Senator Go? Kaya nga po, sinasabi natin, itong mga senador ng Duterte na napapangalanan, dapat sana sila mag-inhibit. Pero talagang wala nang delikadesa. Talagang nagpipirintira pa sila sa investigasyon ng Senado, Blue Ribbon. Member pa sila ng Blue Ribbon. Wala nang kahihiyan. So, hindi ninyo pwedeng sabihin lang na wala kang kinalaman, hindi ka involved doon. Tingnan natin yung dokumento. Kung talagang hindi involved yung kumpanya na pag-ari ng tatay po ninyo. Pag tiningnan, ang meaning ng CLTG, pangalan mismo ni Bongo. O diba po? Lukuhan lang po, mga kababayan. Ito ang totoong lukuhan. Hindi yung sinasabi ni Bato de la Rosa na pag napunta daw sa Duterte administration, kalukuhan. Ang gustong sabihin niya, ibig niyang sabihin, wag tayong maniwala pag nasabit yung Duterte administration. Ano kayo, sinisurte?
Malinaw po, si LTG. Yes, sabi ni Melchor Vergara, it's time to go after the thick-faced Mr. Malaepal. Si LTG had joint public works projects with Diskaya-owned companies. It is right that the Ombudsman ordered DPWH to look into this. So yan po yung mga mainit na balita ngayon. Atid sa inyo nitong ating napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung gustong mag-try po nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas. So kung hindi sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.